na namimiss mong gawin, yung hindi mo na magawa? Kasi nga, you're busy. Siguro isa na Siyempre, yung sikat ka na. regular schooling po. No, 40, nag-homeschool na lang ako. Because of the schedules po, Okay. mahirap na talaga eh. So, nag-decide kami na i-sacrifice it para matuloy yung yung taping. Ang hirap ng homeschool kasi regular, dami mong mamimiss, yung barkada ko. Barkada ko ngayon, mga nakagraduate na sila. Ako kinocontinue ko yung 4th year ko because homeschool nga. And yung normal life ng teenager na makakalabas ka anytime, anywhere. Yeah, yung ball nila, na-miss ko po yun. Tapos yung mga CAT nila, Wala, yun, oo, wala. Di ko wala nasuot naman. alpha uniform ko. Yeah, naiingit ako. Yun siguro yung mga Yan, kapalit, no? kapalit naman. Kung ordinaryong dalagita ka lang, ano sa tingin mo yung ginagawa mo ngayon? Let's say, hindi ka artista. Ano, nag-exam na ako sa mga college. Ngayon kung saan ako papasa kasi nakagraduate na. Normal college girl. Nag-aaral. May naisip ka na bang course na gusto mo sanang kunin? Siguro, communication arts po. Parang malapit din sa work natin na to. So, paano nabago ang ng kasikatan mo yung buhay ninyong pamilya? Siguro, ngayon, nakatulong na ako na pa-renovate. Nagtutulong ako, gift ko kay mama, yung birthday na yun, nagpa-renovate ako ng kitchen sa bahay. Kasi sila yung marunong magluto, mahilig sila dyan. And ngayon, pinapa-renovate ko yung room ko. Sa own money ko po talaga. And nakabili ako ng, pinakustomize namin yung van. Wow. Kasi yun talaga yung dream ko ng bata ko na gusto ko ng yung may portrait na van din. Yung mga sisters mo nagtatrabaho na. So, Yeah, yung yung brother two mo na sisters lang? ko po. Yung brother mo na lang ang nasa school? Dentistry po siya ngayon college. Wow naman. Tumutulong ka din sa school. Yeah. In-expect ko dati, ako na yung susunod na kikita. Kasunduan namin kapag college na si Catherine, ako magpapaasahan na kasi graduate na ako. Parang na-break tuloy yun. Ako tuloy ko nag-aaral. Na when it comes to your family, you're very emotional. Yeah. Ano bang meron ng pamilya mo kung bakit tuwing napag-uusapan or tuwing naaalala mo sila, parang mababaw ang luha mo? Nakita ko siguro po kung gaano sila supportive sa akin and yung mga sacrifices nila, especially si mama and papa na maghiwalay ngayon nasa Manila, tapos isa nasa province. Hanggang sa ngayon, magkahiwalay pa rin ng tirahan ng mami at daddy mo. Only because ikaw nga gusto mo mag-artista. So yung mami mo is with Dito, you. para magbantay sa amin. And yung mga kapatid ko din po kasi dito sa nag-aaral and nag-work. Sa mag-asawa, kailangan lagi kayo magkasama. Di ba? Pero ang nangyari sa amin, ang kasama ko mga anak ko, parang OFW yung asawa ko na minsan-minsan lang kami nagkikita. Kasi yung negosyo naman namin sa probinsya ng asawa ko is livestock ba? Piggery. So, kailangan talaga siya doon, naka-manage siya. Personally, naiiyak siya pag sinabi ko sa kanya, sinacrifice ko lahat. Nag-sacrifice kami ng papa mo, yung mga kapatid mo, nag-sacrifice para sa inyo, para sa iyo. Ikaw lagi ang sinasamahan ko. Sana, itong pinili natin, anuhin mo yung mahalin mo. Porsigido naman si Katrina pangalagaan ang karerang patuloy na nagiging matagumpay, lalo na't sikat na sikat ang tambalan nila ni Daniel Padilla. Last week, kagaya na sinabi ko earlier, ang na-interview ko si Daniel. Ang sabi niya sa interview ko, naloka-loka talaga. Sinabi niya, handa na siyang pakasalan ka. Naloka ako, my God. Nalitaan mo ba yun? Sa Twitter, opo. Kasi, Okay. kaya pala nung taping, sabi niya, narinig mo ba yung interview ko? Ha? Hindi. Sabi niya, buti na lang, buti na lang. Kung anong reaction mo na handa ka daw pakasalan? Nagulat ako sa Twitter kasi syempre itong level na sa kasal si TJ. Oo. Pero nakakatuwa. Tapos marami din nagsasabi na, di ba yung parang ang itsura niya parang checkpoint, di ba? Padilyang-padilya. Ganun din ba yung tingin mo? Expected ko na, playboy. Oo. Pero nung nakilala ko siya, very different kasi si TJ, very gay, gentleman, tapos very close po siya sa family niya. So, paano kanya inaalagaan? Simple gestures po yung parang make sure na busog ako, pag sa set, natanong okay ka lang, ganyan, na-appreciate ka. Ang sabi din niya, siloso daw siya. Pero sabi niya, wala naman daw siyang right na mag-selos. Kaya medyo pinipigil-pigilan daw niya yung sarili niya. Nakikita mo ba ng selos? Siguro pag medyo may topak, Kailan yung mga times na may topak siya? medyo, wala na siya sa Sanbea. Nasa sakyan niya na lang siya. Tapos Oo. pag big na, dyan mo na lang siya makikita. Tapos tahimik na. Tapos pag kinakausap mo parang, saan talaga isang sagot na lang, oh, may something. Kayo ni DJ, ano kayo? Ngayon po, very close friends. Okay, ano pinagkaiba ng very close friends sa close friends sa friends? Yung very close friends, siguro yung parang special din sa akin kasi alam ko
na-admire din nila ako and very caring sila sa akin na alam kong di lang naman friends. So, ayun. Bakit niligawan ka niya? May pag-asa? May pag-asa naman kung sincere at alam ko ako lang. Pati scared ka ba na parang baka eventually mahulog ang loob mo sa kanya? Di naman scared siguro kasi nakilala ko na naman siya. Para sa akin, normal part lang yan ng pwedeng teenager na mag-fall. So ano naman ang sinasabi ng especially your mom na who's always with you? Ano naman ang sinasabi niya or yung mga advice niya sa'yo pagdating sa love life? Na pag sa showbiz, na hanggat makakontrol mo, wag muna. Pero mag-open ka sa manliligaw kasi gusto ko rin mag-feel may normal ganyan. Pero dapat nga alam mo yung limitations mo and may constant image ka na i-maintain kasi ano daw po, public property. So, kailangan ko yung panindigan. Sa mga pinagdaanan mo, ano yung masasabi mo yung talagang parang greatest lesson na natutunan mo ever? Stay grounded talaga kasi parang pag nilagay mo lahat sa ulo mo, madaling mawawala, hindi ka i-bless ng God. Huwag mo papasok sa utak mo yung fame mo, yung maraming fans and everything. Yun yung important ko kasi sa work na to. Ano pang mga gusto mong marating? Of course, sana magtagal sa industry na to para makaipon ako, maano yung mga dreams ko na magtayo ng bahay na sarili kong money and lahat. And gusto ko magkaroon din ng sarili ko syempre business para Maraming mga kabataan ngayon na ina-idolize ka. Ano yung pwede mong kumbaga ma-share sa kanila? Especially yung mga kabataan na hinahangaan ka, na gusto rin maging artista sana one day. kung gusto mo, magtsaga ka talaga kasi darating yung reward mo someday. Kasi ako, nagtsaga lang ako ever since. And then, super worth it naman yung wait kasi super nabe-bless naman ako ngayon. So, kung gusto na talaga, walang imposible. Totoo yun. More power to you and congratulations talaga sa mga success na nakakamit mo. Thank you you po. for this interview. Thank you!